Okay, heto na po ang pinakamatinding nangyari sa Pilipinas. Ang taong bayan, nagalit na ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Gusto nang pauwiin si former President Duterte o si Tatay Digong. No, nagdemand na ang taong bayan na pauwiin na si Duterte sa Pilipinas. Dahil hindi na kaya ni Marcos itong crisis na hinaharap ng taong bayan. Okay? Yan po ang trending at breaking news ngayon. Taong bayan na mismo ang nagdemand sa administrasyon na ibalik na si former President Duterte dito sa Pilipinas. Dahil si Duterte lamang po ang solusyon dito sa crisis ngayon, kagaya ng nangyari na pandemic noon, no? So ang taong bayan wala nang tiwala kay BBM. Gusto nang pauwiin si Tatay Digong para ma-solve lahat itong mga problema ng Pilipinas. Kaya, okay? Kaya itong mga abogado ni VP Sara, alam naman natin na busy sila ngayon dito sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara, no? At yan po ang mainit na talakayan ng mga media, itong impeachment kahapon ni VP Sara dyan sa Kamara, no? Kaya ang mga abogado nitong ni VP Sara ay ayaw na dito sa House of Representatives, kaya ayaw nilang pumunta dyan dahil alam nilang ginagamit lang sila dito sa panlinlang dito sa crisis ng hinaharap ng bansang ito, dito sa administrasyon na walang ginawa dito sa crisis ng Pilipinas. Okay? So mamaya, huwag kayong bibitiw dito sa video na ito kasi mamaya ipapakita ko sa inyo ang mga dahilan, mga video kung saan ipapakita ko sa inyo na si Bongbong Marcos ay wala na, litong-lito at gusto na ng taong bayan mapalitan ito at ibalik na si Tatay Digong. Okay? Pero bago ang lahat guys, like muna at i-share itong video na ito para kakalat sa taong bayan at subscribe na po dito sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? Eto, Bongbong Marcos, no? Nalilito na siya, nako-confuse na siya. Okay? Di na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ito si BBM. Kasi hindi pa niya tiyak kung kailan niya gagamitin itong emergency powers niya, di ba? Nagdeklara ka ng emergency power pero hindi mo pa alam kung paano yan gagamitin. My God! Heto yung balita. Panoorin po ninyo. Matatawa na lang kayo dito. Pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspendihin. Imagine pirmado na niya. Ang excise tax sa langis. Pero ang ilang senador nababagalan daw sa aksyon ng pamahalaan sa krisis na dulot ng giyera sa Middle East. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mandirigma kung ituring ang mga commuter sa bansa. Paano ba naman? Para kang sumasabak sa giyera kung makapagsiksikan at balyahan. Ako nararanasan ko yan kasi lagi tayong pumupunta sa Maynila. Kahit nga ordinary days ordinaryong araw, walang crisis. Wala, pumunta ako doon. Bago ka makasakay ng MRT o LRT, bugbog sirado ka. Anong ibig sabihin kung bugbog sirado ka? Makapasok ka dyan sa MRT na yan, bago ka makapasok, puno na ang pawis mo. Buti na lang yung MRT na yan, aircon. Nakaranas ako niyan. Kami ng asawa ko, sumakay kami ng MRT. Pagpasok namin doon sa MRT, yung pawis mo, giginaw yan pagdating doon sa MRT. Tapos, baka akala ninyo na pagdating nyo doon sa MRT ay maganda yung pagkakaupo mo doon or you feel comfortable. Hindi. Pagpunta mo doon sa loob, siksikan pa yan. Pera na lang kung makaupo ka, mas mabuti. Pero most of the time, nung sumakay ako ng MRT, nakatayo ako.
Wala pang crisis yun ha. Walang ordinary days lang yun ha. How much more ngayon na crisis na? Tumaas yung gasolina. Eh di syempre, yung taong bayan, magsiksikan yan. Pupunta yan sa MRT. No? Lahat kasi mura. Oh, 'di ba? Some of them libre nga yung MRT sometimes. Oh, hirap yung tao, 'di ba? Mahirap yung dinadaanan nito. So okay lang sa mga taong bayan na talagang porsigido o they have the strength and determination para mag-MRT o LRT. Okay? Okay lang sa kanila. How about those people, yung mga senior natin, yung mga hindi sa pang-aano ha, di syempre meron yung mga kababayan natin, medyo malaki yung mga katawan, hirap ng anong tawag doon, umakyat doon sa MRT kasi kailangan mo pa yan akyatin nasa taas yan Oh, isira-sira pa yung mga elevator dyan sa MRT. Bihira ka na lang maka-elevator dyan. Kung meron man, siksikan pa rin. O di pipiliin na naman ng taong bayan na umakyat doon sa... Kasi you have to akyatin mo na through staircase. Hirap, ang sakit sa paa. Pag akyat mo pa lang. Tapos siksikan yan ha. Sobrang mapawis yan. So, ako, naranasan ko, how much more ngayon na crisis. So, talagang dudumog ang tao dyan para lang makasakay. Hirap na hirap. Oh, at ano ha? Kung tutuusin ganito, tataas na naman ang krimen. Yung mga paborito ito sa mga alam niyo na, sa mga snatcher dyan. At ano pa? Ang taong bayan, marami, akala ninyo, baliwalaan lang natin ito ha. Maraming cause ito. Pwede kang magkasakit. Oh, kasi pagod ka, pinapawisan ka, hindi mo alam kung ano ang mga kalagayan ng tao dyan. Oh, mahawa ka ng sakit, makahawaan ng sakit. Oh, ano, pera na naman ng hospital yan. Buti kung libre ang hospital natin sa Pilipinas. 'Di ba? So, ito, relevant po ito lahat. Okay? Kaya siksikan dyan, grabe. Ako po'y naawa sa taong bayan talaga dito sa palpak na gobyernong Marcos. Ilang pasahero ng MRT at LRT napansing dumami ang mga sumasakay simula Yang video na yan, alam ko, kinuha yan ng media. Hindi yan peak hours. What do I mean hindi yan peak hours? Mga around, mga, ano siguro, mga 1 o'clock or 10 o'clock. Ganun, 2 o'clock, 3 o'clock. Pero punta ka dyan ng peak hours. Yung mga 5 to 7 o'clock in the evening. At saka umaga. Try mo dyan mag-MRT. Di ba? Parang susuko ka. Sobra pa ng giyera yan. tumaas ang presyo ng petrolyo, lalo na't may 50% discount para sa lahat. Minsan po, lalo kapag rush hour, super overwhelming niya po. Sobrang siksikan. Kapag matagal po lalo yung interval, mas dadami po yung nag-wait. So, siksikan po lalo. Isa ito sa mga dahilan bakit ang taong bayan gusto nang pauwiin si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong lang maka-solve ng solusyon ng crisis natin ngayon. Lalo yung mga tao. Problema pa kapag nagkakaaberya sa MRT, halos kalahating milyon ang sumakay sa MRT, habang higit 400,000 naman sa LRT. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, walang masakyan ang mga pasahero dahil limitado ang bumabiyahe. Tingnan mo ang yan. mga commuter dumidiskarte. Ayan ang nakaka-traffic dyan, tao na. Hindi na sasakyan. Para makasakay. Trek rin ko na lang, papuntang Paco. Tagay-taga lang din tayo ngayon kasi wala tataas talaga yung gasolina. Paano ang balak bukas? Bala na po. Epekto pa rin ito ng mega oil price hikes dahil sa gera sa Middle East. Nilagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Yun nga lang, kahit may emergency powers, hindi pa yan agad gagamitin. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority. Yan siya, ganyan siya.
pinirmahan na niya ang emergency powers. Okay? Pinirmahan na niya. Pero hindi pa niya alam kung kailan niya gagamitin. Di ba? Kaya pala, Bongbong Marcos, ang taong bayan, isinisuka ka na, gusto na ng taong bayan, alisin ka na dyan sa Malacanang. Kaya pala ang taong bayan, nananawagan na sa administrasyon at sa ICC na pauwiin na si Tatay Digong dito sa Pilipinas. We need former President Duterte. Sa crisis na dinadaanan natin ngayon, ang Senado nagpanik na. Pero itong House of Representatives, wala. Relax sila kasi most of them may mga maleta yan eh. Hindi yan problema sa kanila yung gasolina eh. Kasi maleta is the key. Doon, maleta is the key. Pero ang Senado, nagpanik na ang Senado. Kasi ang sabi ng Senado, crisis na talaga. Pareha ito ng pandemic ngayon. Diba? May nakita akong post ng kaibigan ko, sabi niya, Donmar. Sabi niya sa akin, alam mo Donmar, yung pandemic at saka yung crisis ngayon, pareha lang yan. Imagine, in order for us para makaahon tayo sa pandemya, kailangan po nating magkaisa. Di ba? Kailangan nating magkaisa na tulong-tulong tayo ng ibang bansa. Kung maka-remember kayo, anong ginawa ni former President Duterte? Enemies to none, friends to all. Okay? So, kinaibigan yung China kahit may girian tayo sa West Philippine Sea, South China Sea. Diba? Kinaibigan naman yan talaga ni Tatay Digong eh. Unang bansa na tumulong sa atin na nagbigay ng vaccine, China. Sampal ito kay BBM. China ang unang bansa na tumulong sa atin. Saka na yung ibang bansa rin na tumulong. Russia, tumulong rin. Amerika, tumulong rin. So, anong ibig kong sabihin? Tama yung ginawa ni Tatay Digong na hindi naman tayo kailangan makipaglaban ng ibang countries like China para lang sa isang karagatan, sa isang territory para angkinin natin, para lang itaas ang pride natin. Di ba? Hindi natin kailangan awayin ang China. Hindi kagaya nitong bangag na ito kung ano-anong strategy ang ginawa niya dito sa China. Kita ko yung post, sabi niya, gusto niyang baguhin na naman ang strategy niya sa China. Kaibiganin na naman niya ang China. So, anong ibig mong sasabihin? Pagkatapos mong away-awayin ang China, kakaibiganin mo kasi kailangan mo na sila? Nangangailangan ka na ngayon ng langis. Kaya kaibiganin mo na ng China? Anong sa tingin mo sa China? Iinsultuhin ka lang sa pagkapalpak mong pagkapangulo. Kaya tama yung sinabi ng aking yung aking kaibigan, sabi niya, Donmar, kailangan natin magkaisa nung panahon ng pandemya. Ngayon, na meron pong nangyaring giyera dyan sa Amerika at sa Iran, kailangan po nating magkaisa rin. Kailangan natin ng peace. Okay? Nung panahon ng pandemya, pagkakaisa. Nung panahon ngayon ng giyera, peace po ang kailangan natin. Kung anong ibig sabihin? What's the common item? The common item is dapat hindi tayo mang-aaway. Okay? Ang solusyon ng lahat ng problemang ito ay magtulungan, magkaisa, friends to all, enemies to none. Tama si former President Duterte. Di ba? Pero ikaw, manggagamit ka. Bobo ka na pagka-presidente ka. Because there are conditions within the law. Tapos,
sasabihin mo ngayon, hindi mo alam kung kailan mo gagamitin itong emergency power mo? Bakit mo pinirmahan pa yan? Pinirmahan mo pa yan, tapos hindi ka alam. Kasi yung emergency power kasi, ang ano niyan, kapag ikaw po ay meron pong emergency power at ibibigay yan ng legislative sa iyo, mas mapapabilis po yung mga command ng presidente. Hindi na kailangang gawin ng batas, ganun, ganyan, para maano yan. Kung gusto nyong bumaba itong gasolina, ito yung gagawin ko, ganyan, mapapabilis. Siya, pinirmahan niya na. At syempre, alam naman natin, ang Senado, papayag yan na ibigay niya ang kapangyarihan na yan. Pero siya, hindi pa niya alam kung paano gagamitin. Patay tayo dito sa presidenteng ito. Kaya nga, no wonder ang taong bayan nag-demand na ibalik si Duterte ngayon. That have to be satisfied. Mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. So, Yan na. Yan lang naman talaga ang naririnig namin. Mahirap. Mahirap. Nahihirapan ka na. mahirap talaga magplano. Ang ilang senador nababagalan na sa aksyon ng pamahalaan. Nababagala na ang Senado sa kanya, ha? Kung sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Naka-break daw ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Dapat kaagad nung nangyari ito sa Strait of Hormuz, na-anticipate na natin magkakaroon ng supply issues. Correct. Di ba? Ikaw, si former President Duterte dati, magpre-predict yan eh. Nung nangyari sa China yung virus, pinipredict yun ni Tatay Digong. Sinabi niya kaagad, lockdown na kaagad. Kaya hindi man masyadong kumalat yung virus at that time. Kumalat man, pero hindi kagaya ng ibang countries na talagang ang daming nagugurgur. Buti na lang may presidente tayong ganyan. Ngayon, paano ito? Halos isang buwan na itong oil crisis natin. Wala pa siyang ginagawang aksyon. Wala pa. Puros bibig. Kung hindi raw maaagapan ang problema sa langis, maraming mawawalan ng trabaho. Sa kabila ng agam-agam sa supply ng krudo, giniit ni Pangulong Marcos na sapat pa ito sa ngayon. Sa aming analysis, Tingnan nyo, sapat pa raw. Bubo ka talaga, presidente ka. wala tayong problema para sa Walang problema. Kanina sabi mo, ang hirap sosolusyonan. Ngayon, walang problema. Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mong sabihin sa tao? Ha? Hirap ka na. Bumaba ka na sa pwesto na yan. supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Isa sa mga tinitignang solusyon ng administrasyon para sa supply ng langis ay muling pagpapalakas ng ugnayan natin sa China. Sa kabila yan ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline. Tapos ngayon, hahalik na kayo sa China. Pagkatapos nyong awayin. Kaya ikaw, BBM, galit na ang taong bayan sa'yo. Ito yung, ito yung video na ipapakita ko sa inyo. Na ang taong bayan gusto na ng whole of nation approach sa ICC para pauwiin na si FPRRD. Okay? Ito, panoorin ninyo ha. Kasi tanging si Presidente Duterte lang po ang solusyon dito sa crisis na ito. Ito, panoorin natin ito. Maganda ito. 1 taon na ang ating dating Pangulo doon. At ngayon, na-realize natin na tama naman pala yung kanyang mga sinasabi nung araw. Bakit po sana hindi na lang natin siya, tayong lahat, maging oposisyon ka man ngayon, harapin na natin yung katotohanan na tama pala si Digong. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwiin na natin yung matanda? Kung hindi pa rin yung matanggap, bakit hindi natin kumbinsihin ng ICC na i-house arrest lang ninyo muna?
Kasi alam naman natin, no, sa panahon ngayon, siguro naman, sinampal-sampal na kayo ng katotohanan na yung matanda gusto lang naman niyang maging maayos tayo. At maawa tayo sa kanya. Kasi, alam nyo, sa isang banda, sinasabi ng mga nagmamahal din sa kanya, nakapagpahinga siya. Okay, pero tama na 1 taon. Tama na 1 taon na nakapagpahinga siya doon. At ito na siguro yung panahon na magbuklod-buklod tayo at makiusap tayo sa ICC na okay na. Siguro pwedeng whole nation approach. Okay na kami, pauwiin nyo na yan. At hindi na namin itutuloy ang mga demanda. Ito na ho yung oras na yon. Kasi ito na ho, hindi ba ho natin tinitingnan na parang binubuksan na ng Panginoon Diyos ang mga mata natin? Na sa sobra nating away-away, wala naman kinahinatnan ng ating bansa. Tama. Tandaan po ninyo, 18.3 trillion na ang ating utang, Correct. mga kababayan. Kung yun, hindi pa tayo nagigising sa katotohanan, 63% na yan, boss, ng GDP natin. Tandaan natin, ang international standard, pag lumagpas ka ng 60%, ibig sabihin, hindi ka na makaka-recover. Para ka ng failed state. Nandun na po tayo. Grabe. Kailan natin titigilan ang lagi na lang si Digong ang may kasalanan, lagi na lang Jiang may kasalanan. Wow, 4 years na po ang siya pa din pala ang may kasalanan. Yan ang dahilan dito sa pamumulitika nila Parang kay ito na po ang Tatay Digong. birthday, no, ni Nag-suffer FPRD. ang bansa natin. Anong mga experience mo sa Hague nung nakaraang pagdalaw mo? At ano ang personal mong take? 1 year na, mahigit si PRD doon sa ICC. March po siya dinala. Last year, March 11. Ngayon po, March 28, birthday celebration. Noong March 11 po, tayo po'y nagtungo doon. 1 year, dumating po nga, late nga lang po akong dumating. March 12 na ako dumating. Kasi po, walang flight. Nag-umpisa na po yung gulo. Nahirapan po akong humanap ng sunod na flight. Kasi wala po lahat golf flight eh. Yung dadaan ka ng Dubai, dadaan ka ng Qatar, wala lahat, cancel. So kailangan mong dumaan sa ibang airline. Dumating po ako doon, March 12. Katapos na po yung 1-year celebration ni Digong. Nakita naman po natin na mas dumadami pa ang mga kababayan natin. Naging parang pilgrimage na po ang Duterte Street eh. Nagpupunta doon ng mga Pilipino. Alam nyo, ang maganda doon, kahit hindi sila DDS, basta Pilipino, pumupunta na sila doon. Kasi para sa kanila, injustice ang nangyari kay Digong. Kahit hindi DDS, pumupunta doon as Pilipino. Kasi hindi naman dapat hinililitis ng isang dayuhan ang isang Pilipino. Di ba po tayo, makakarinig tayo sa balita, pag meron tayong kababayan na nakakulong sa ibang bansa, ginagawa nating lahat para mapauwi. Di ba po? Ngayon naman, noong March 28, last year, nandun po ako sa celebration ng birthday ni Digong. Doon natin nakita yung 6,000 na mga Pilipino na nagpulong-pulong po doon sa Duterte Park. Kasi may Duterte Park po dati eh. Ngayon po kasi pinagbawal na dahil magmula po nung araw na yon, nakita po ng Dutch government yung dami ng tao. Medyo sa dami ng tao po, yung park, medyo, siyempre nasira yung mga damo, nasira yung, 6,000 tao, boss. Medyo ano po yan. Ngayon po, meron po sila uling ganyang hakbang. Pero dahil po noong last year, nasa isang lugar po sila, hindi na po ganun ang gagawin ngayon. Ngayon po, packets. Kasi may mga celebration po sa ibang mga lugar, iba't ibang lugar, para po hindi tayo makasira. Kasi pag maraming tao, boss, makakasira po tayo. Kahit ayaw natin, bawal na bawal po kay Digong yan. Alam niyo naman si Digong, bawal magkalat. Bawal magsira. Yan ho yung mga talagang pag sa mga nag-organize po tayo dyan, at lagi ding pinapaalala ng ating Vice President dyan, pag nagsasalita siya, sinasabi niya po lagi yan, na huwag tayong magkakalat.
disiplina, huwag kayong iihi kung saan-saan. Talagang ano po yan, talagang disiplina talaga. Yan po ang isang pinamana sa atin ni Digong eh, yung disiplina. Ngayon, ang hiling ko lang po sana, 1 taon na ang ating dating Pangulo doon. At ngayon, na-realize natin na tama naman pala yung kanyang mga sinasabi nung araw. Bakit po sana hindi na lang natin siya, tayong lahat, maging oposisyon ka man ngayon, harapin na natin yung katotohanan na tama pala si Digong. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwiin na natin yung matanda? Kung hindi pa rin yung matanggap, bakit hindi natin kumbinsihin ng ICC na i-house arrest lang ninyo muna? Kasi alam naman natin, no, sa panahon ngayon, siguro naman, sinampal-sampal na kayo ng katotohanan na yung matanda gusto lang naman niyang maging maayos tayo. At maawa tayo sa kanya. Kasi, alam nyo, sa isang banda, sinasabi ng mga nagmamahal din sa kanya, nakapagpahinga siya, okay, pero tama rin. Imagine that one, ha? Huwag nyo nang isipin na presidente dati yan natin si Tatay Digong. Isipin nyo na lang na ordinaryong tao ito. Kahit nga ordinaryong tao, obligasyon ng gobyerno pauwiin ang isang Pilipino na mga nakadetain. At hindi pa yan proven guilty, ha? Pero ano ginagawa ng Administrasyong Marcos? Wala. Wala silang ginawa dito. 1 taon. Tama na 1 taon. Sa bagay, sila rin naman ang nagpapakulong dyan. Na nakapagpahinga siya doon. At ito na siguro yung Illegal na nagpapakulong, ha? panahon na magbuklod-buklod tayo at makiusap tayo sa ICC na okay na. Siguro pwedeng whole nation approach. Okay na kami, pauwiin nyo na yan. At hindi na namin itutuloy ang mga demanda. Ito na ho yung oras na yon. Kasi Kala nyo naman, parang gaano ka-kriminal si Tatay Digong na gaganyanin nila. Biktima lang naman yan si Tatay Digong sa pamumulitika ng mga kalaban niya. ito na ho, hindi ba ho natin tinitingnan na parang binubuksan na ng Panginoon Diyos ang mga mata natin? Tama. Na sa sobra nating away-away, wala naman kinahinatnan ng ating bansa. Tandaan po ninyo, 18.3 trillion na ang ating utang, mga kababayan. Kung yun, hindi pa tayo nagigising sa katotohanan, 63% na yan, boss, ng GDP natin. Correct. Tandaan natin, ang international standard, pag lumagpas ka ng 60%, ibig sabihin, hindi ka na makaka-recover. Para ka ng failed state. Nandun na po tayo. Kailan natin titigilan ang lagi na lang si Digong ang may kasalanan, lagi na lang Jiang may kasalanan. Wow, 4 years na po ang siya pa din pala ang may kasalanan. Siguro panahon na po para tayo ding lahat naman tayo, religious na tao, siguro mag-ano din tayo, contemplate. Ano po? Magnilay-nilay din tayo. Saan ba papunta ang bansa natin? Diba? Kung yun ang ilalagay natin sa... Takatigilan nyo yung sobrang daming ambisyon. Sobrang daming ambisyon ng mga Montiveros, politiko hello. dito sa bayan nito. Yan o ang number 1 na Correct. sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas nyo nang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Pwede ba tigilan muna natin yan? Pwede ba ano muna tayo? Tama talaga itong sinabi ni Robin. Real talk talaga. Pro-Philippines muna tayo. Pro-Filipino muna tayo. Ika nga sa kasabihan, libre mangarap. Pero kung ang pangarap mo naman, sir, ay masama naman, di ba? Para Masarap po mangarap kung wala kang tinatapakan ng Yan. ibang tao. Alam niyo, ako po kwento lang naman. Ako po sumikat sa pag-aartista na wala po akong tinapakan. Ako po nangarap lang ng simple maging kontrabida. Yan po talaga. Ang pangarap ko lang nung araw, maging kontrabida ng mga ganitong bida, ganyan. Pero isang araw, ni-reward ako ng Diyos, ginawa akong bida.
Hindi po ako nangarap maging senador, hindi ako nag-ambisyon, pero ginawa akong senador. Ibig sabihin, may mga bagay po dito sa mundo na hindi mo kailangan tumapak ng kapwa mo. Kailangan po, lagi lang tayong parehas, fair. Yan ho ang kulang dito sa mga leader natin. Panahon pa ni Andres Bonifacio, boss, saka ni Emilio Aguinaldo, tapakan na ng tapakan. Wala na tayong natutunan. Opo. Ang mapait dyan, sir, Pilipino kapwa Pilipino. Iyan po di ba? Yan ang, yung bang, kailan natin magsisimulang mahalin ang kapwa natin Pilipino? Buti pa pag nasa abroad, solid ang Pinoy. Dito sa atin, hindi. Dog eats dog, boss. Sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa inyo on a global scale. So, yun po Yun po ang panawagan po ni Robin Padilla at ng taong bayan, lahat na siguro na nandun, na saksi doon sa Hague, no? At mga Pilipino ngayon na ibalik na si Tatay Digong. Itong pamumuno ngayon ni BBM, wala. Puro salita. Ang hirap sa kanila, puro yabang. Panahon ng totoong crisis na, totoong problema ng Pilipinas, wala. Nga. Nga silang lahat. Kaya itong impeachment complaint ngayon laban kay BP Sara, panlilin lang po ito para makalimutan ang crisis na dinaanan natin ngayon. Kaya nagsalita na ito mga abogado ni VP Sara na ayaw na nilang haharap dyan sa House of Representatives kasi gagamitin lang sila sa panlinlang ng media para dito sa crisis na dinadaanan natin. Alam nyo naman, kapag si BP Sara na ang laman ng balita, tutok na tutok lahat ng taong bayan. Syempre, dahil sa ginagawa yon, makakalimutan itong presyo ng langis. Pero sorry to tell you, hindi na ito malilimutan ng taong bayan. Okay? Ito, panoorin ninyo itong interview ni Attorney Poa. Ang House of Representatives is not the proper forum para iharap si BP Sara dito sa mga complaints na ito. Ang proper forum ay sa Senado. Doon naman talaga the numbers game, di ba? Ito, panoorin ninyo. Magandang umaga po, Manong Ted at Ms. Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon, Attorney. Go, Cha. Please, go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, no, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumbitin natin sa Magandang umaga po, Manong Ted at Ms. Chacha, proceedings na iginaganap dahil sa aming pananaw, and again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team, sa aming pananaw po kasi pumupunta na po tayo sa conduct of a trial. No? In fact, the word mini-trial has been circulating. At yung mini-trial po sa amin, malinaw naman sa saligang batas natin, na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives. At dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Oo. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto ko pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Opo. Again, our intention is only not to debate, no, but Halatang-halata mo itong House of Representatives na gagamitin nila si VP Sara
for their grandstanding. Oh, kasi yung iba dyan, gagamitin nila kasi gusto nilang sumikat eh. Kapag sumikat sila, pwede na silang tumakbong senador. Diba? Oh, ganyan yung mga nila, mag-grandstanding sila. Gisahin nila ang isang vice-presidente para sumikat sila. Intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints, and for the pure determination of probable cause, dapat pong ina-evaluate dyan yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga complaint na inihain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakikita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa ating complaint. So sa tingin namin doon po, nag-exceed na tayo doon sa exercise of just determining probable cause. At dahil po doon, nakikita meron ding mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavits na naka-attach doon sa complaint, malamang naman po ay masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po kasali yung mga witnesses sa mga reklamong inihain, that is already in excess of the determination of probable cause at pupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na sinasagawa. Ang tanong po ni Chacha kanina ay yung inyong pagdulog para questionin po itong nangyayari ngayon na proceedings sa Kamara de Representante. I'm sure ang tanong ni Chacha ay pagdulog sa kataas-taas ng hukuman. Opo, that possibility is always there po, no? It's a very real possibility. Although hindi ko pa po masabi kung talagang yan na ang gagawin namin. Inuna po muna namin talaga na ilahad sa committee, out of due respect to the committee, kung ano ang opposition natin doon sa ginaganap na proceedings. But hindi ko po i-deny na that possibility is very real and it's always gonna be there. At it's one of the options that we are considering. Pero ayoko pa pong categorical magsabi na yan ang gagawin namin. Once meron na kaming desisyon on that, that's something na pwede po nating pag-usapan. But how soon will you make the decision, Attorney, considering the fact that number one, you claim, dito po sa inyo pong sagot, dito po sa mga complaints na ito is that dapat ang panuntunan natin, evidence muna bago ang hearing, Kumbaga po, kumbaga dapat dito is yung paghahanap sa ebidensya dapat nauuna yan para doon sa pagsagot ng inaakusahan. Hindi yung sagot muna kayo tapos tsaka namin hahanapin yung ebidensya. In this case po, may subpina na para po sa records mismo ni VP Sara, doon sa kanila pong, I think, tax records, pati mga negosyo nung kanyang mister, etc. etc. Sir, ito ho, medyo yan, sir, subpina yan, at yan po ay lawful order supposed to be po ng Committee on Justice. At obligado dito yung sinumpinahan na sumagot. And then, kung yan po, kung yan assuming lang ay discriminatory sa inyong kliyente, mas malalagay kayo sa matinding defensive position, attorney. Opo, tama po kayo. Yun po ang hirap doon, kung meron mang incriminating, and I'm not saying meron, dahil may tiwala naman kami na naaayon naman yung kanilang mga tax filings. Pero kung meron man, yun nga ang magiging problema, hindi tayo makaresponde ng tama. And that is why definitely hindi ko po i-deny that that's a possibility. How soon? I cannot say at the moment, but pinag-uusapan naman po ng defense team ang lahat ng possible remedies available. Ito po ay, of course, amin ding hihingan ng clearance mula sa ating Vice Presidente mismo. And once there's any indication na yan talaga ang move namin, we will also not deny it po and we will tell it to you straight. Sa ngayon lang po, tinitingnan din namin yung developments. Alam na natin, nagkaroon na ng mga subpoena. Kahit nga po ako ay nabanggit nyo, ay sinubpoena. So itong mga bagay na to ay kinukonsider natin dito kung talagang maghain na tayo ng any petition before the Supreme Court. Kailangan lang po kasi kung maghain tayo,
gusto nating klaruhin na ito ay hindi sa ayaw sumagot ng ating Vice Presidente. In fact, ang ating Vice Presidente last year pa gusto nang mag-trial, no? So, dahil gusto niyang sagutin ng mga alegasyon laban sa kanya. Pero sa atin, tinitingnan muna natin kasi kung magpa-file tayo ng kaso, siyempre sa Supreme Court, gusto naman natin talagang matibay yung ating magiging batayan at talagang mapapakita natin na medyo hindi na po patas ang labanan dito pagdating sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Oo, kumbaga, yung I'm sorry, incriminating yung makukuha nilang mga informasyon. Attorney, parang kasi po ang next hearing ay sa April 14 na, no? April 14 na. Ano yan, attorney? Wait and see muna kayo kung gaano kabigat yung makukuha nitong subpinang ito sa posible po. Hindi Kasi pa. wala ako narinig na bank records. Tama, di po ba? Ang sinasabi lang po ay tax record. Tax record at SALN, I think po, kung di ako nagkakamali. Yes, opo. Nasama rin. Opo. Yung SALN ho naman, actually, hindi naman ganong kalaking issue yan. Oo. Basically, di po ba? Pero yung tax record, wala pa pong pinag-uusapang bank records dito. Ano po yan? Maghihintay muna kayo ng bank records subpina? Ganun po ba? Yung parang tumatiming kayo para, kumbaga, paglapit sa Supreme Court, medyo solid na ang inyo pong magiging question? Sa amin po, hindi lang po timing, no? Tinitingnan din natin kung kasi magkaka-Holy Week break din po tayo, hindi ba? So it's really more of tinitingnan namin kung ano ang well, I guess nga, no, I will be contradicting myself here because I might say timing na naman, but I will have to assess kasi yung mga will have to review everything that was said yesterday. No, titingnan namin, nagpapatranscribe man kami ng mga hearings. Titingnan natin kung may basehan na talaga, no, umakyat sa Supreme Court, and that's the time we make the decision. That's a possibility, but yung incriminating, sir, I don't want to jump the gun and already say that there's something incriminating because of course our position is malinis naman yung mga naging filing ng ating Vice Presidente. Okay, so kaya nga, no? Kaya ang banat nila ngayon, yung SALN ni VP Sara. Halatang halata, fishing expedition. Gusto nilang makita yung SALN ni VP Sara para makagawa na naman sila ng another accusation, another allegation. Yan lang. Kasi mga bobo rin itong mga taga House of Representatives. Sinagot na nga sila through letter. Hindi naman requirement na pumunta si VP Sara doon sa House of Representatives in person, no, para sagutin yung mga sagot na yun. Kung ano yung ipinasa ninyo na complaint, sinagot through letter. Nagalit pa kayo. Hindi naman ibig sabihin na dinisrespect yan ni VP Sara kasi sinagot nila yun sa letter. Gusto nyo lang talaga ng grandstanding. Kung anong desisyon nyo dyan, bahala kayo. Tingnan lang natin ano ang magiging desisyon ng Supreme Court at kung uusad man ito sa Supreme Court, edi ang final hearing will be in the Senate. Okay? At alam na natin, kapag mapupunta yan sa Senado, goodbye impeachment. Hindi yan mai-impeach si VP Sara. Hindi yan. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ayan na nga, no? Naniniwala ba kayo? No? At payag ba kayo na si Bongbong Marcos ay dapat nang ialis sa Malacanang at mag-resign na si BBM? Agree ba kayo? Ha? At dapat ibalik na si Tatay Digong sa Pilipinas para siya ang mag-solve ng problema sa Pilipinas. I-comment at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Okay? Libre lang ang mag-subscribe. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.